So what's up guys? In this video, I'm going to share with you the 5 different types of digital learning resources using application software. So let's begin. So let us start with the Google Classroom. So here you can add class if you wanted to by tapping the plus button on the lower right side, and there you can put your class code in order for you to join a new class. And as you can see, may mga classes na ako na-join. Dito, pwede natin i-post yung mga documents o yung mga assignments na ipinagawa sa atin ng ating mga teachers. For example, ito yung mga list na nakapasa na ng mga assignments na ipinagawa sa amin noong nakaraan ng aming teacher. Napakalaking tulong ng Google Classroom lalo na sa mga online classes. Next is Canva. Ang Canva naman ay nakakatulong para gumawa ng mga PowerPoint presentation, mga designs, and mga creation para sa iyong lesson. Sa taas ay may isang search bar na pwede kang mag-search ng kahit anong template na iyong magustuhan or gustong gamitin. Marami ka ditong mga designs na pwedeng pagpilian para gamitin sa iyong presentation. Ngayon naman ay pipili tayo ng design para gagamitin natin sa ating example. Dito, ang mga nakasulat sa template ay maaari nating palitan kung nais natin itong palitan ng ating mismong lesson. Pwede nating palitan ng kulay ang ating mga text, kagaya nito. Pwede ring palitan ang ating font. I-adjust ang size, i-adjust ang alignment, at iba pa. Marami tayong pwedeng pagpilian, kagaya ng page animation, layers, effects, at iba pa na pwede nating i-add sa ating design. Next naman natin is ang WPS Office. Sa baba ay may mga documents, tools, cloud, at me. Ngayon, kapag gusto natin gumawa ng file, tap yung plus button and then writer. Then, mag-tap tayo ng blank template. Ito yung mga template na pwede nating pagpilian. Ngayon, pwede ka na magsimula by tapping any text you want. And then, pwede mo na siya i-start na i-edit yung mga formats na naisin mo para sa iyong document. Kung tapos mo na na-edit yung document, pwede mong tap yung done. Then, X. Pagtapos may lalabas na to save. And then, change mo yung document name. Pinutin mo yung docs. Then, lalabas na yung file na ginawa mo. The next DLR software is yung Khan Academy. Dito pwede ka mag-join class kung mayroong teacher na nagbigay sa inyo ng code. And enter lang. Then sa baba merong get started. Pindutin lang natin yan. And then may mga selections ng subjects. Dito nag-select ako ng math. And lumabas yung mga different kinds of topics na pwede nating matutunan. So, I tap the first grade math and then take the course challenge. Then, lalabas yung mga questions na kailangan nating i-answer.
So dito, mag-answer tayo, simple math. 6 minus 3 is equals to 3. And same din sa kabilang question. So, kapag tama tayo, lumalabas yung good work. So dito na application, marami tayong pagpipilian. And bawat subject, merong mga different lessons na pwede nating matutunan. Now, let's proceed to photo math. So dito, simple lang siyang gamitin. So we have a question, i-picture lang po natin. And then kapag after niya, na-capture na yung question, pwede natin siyang i-crop para ma-focus yung problem. And then pindutin yung continue. Diyan na po lalabas yung solution ng problem. So yun lang yung photo math.